Samantala naka-off itong volume. Hindi nang ingay ng kanyo, ng ugong niya. Nasabi ni sir, nagwa ng tunog. Pero normal yung tunog niya, oh. So, maugong na talaga siya. Welcome to my vlog. For today's video, kasi hindi na makita yung mukha ng amplifier, oh. Kakulay na siya ng lamesa ko. Unang-una sa lahat, shoutout muna sa bossing or sa may-ari nito na nagdala rito sa atin ng unit from Malabon pa. Layo pa. Nasa Malabon pa siya. Dumayo pa rito sa atin sa may Quezon City para magawa lang yung unit niya. Ito guys, disclaimer, baka mamaya pagtawanan nyo yung unit dahil nga ganito yung mukha. Mukha lang naman yung kanito, yung issue kasi nga hindi na ganun kaganda yung pintura niya. Kumbaga namahay yung kalawang. Nabili kasi ito ni bossing ito, si Kenanay. Siguro, Malabon area medyo malapit na sa dagat yan sila. Yung hangin doon is maalat. Kaya yung moist nakakasira ng pintura ng gamit. Yan talaga nangyari sa mga unit na pagtabing dagat ka. Ayun, maraming salamat sir Kahit na malayo-layo ka dinala mo yung unit mo rito sa akin. Ayan, Mali Grandmaster na GM ano to? 600 ba to? Parang 600 lang no? Kasi merong GM 1000 Ito 600 lang. 600 o 800 yan. Namura na kasi, natuklap na. Yun. Ang issue nito, kaya nila sa akin, ang kabilang channel, ito, channel 1 na ito, ay maugong. May humming siya. And then, yung itong signal indicator niya, kapag i-volume mo to dito sa may channel 2, sumasabay ito, na kahit naka-off ito. Papakita ko sa inyo, para, or ipaparinig ko sa inyo, para may idea kayo. Yan, may nakakabit na speaker ito. Yan, dalawa. Isang base, ito halin dyan sa dalawa na yan, tapos isang tweeter. Ayan, ngayon parang 600 lang no? O yan tingnan nyo, may ugong yung tweeter natin, pero dito wala. Yung channel na ito yan, yung channel 1. Ngayon tutugtugin natin para makita nyo na sumasabay. Yan. Pero umaandar ito kahit na may ugong Yan. Ito channel 2. Ayun tingnan nyo. Off ko yung yan Samantala naka-off itong volume. Hindi nang ingay ng kanyo, ng ugong niya. Sabi ni sir, kwando nasagwa ng tunog. Pero normal yung tunog niya maugong na talaga siya. Ito yung mission ko for today's vlog na naway magawa ko ng maayos ito. And then pakita ko sa inyo. Off muna natin kasi maingay yung ugong niya. Dahil sa kalumaan na rin siguro kaya umuugong siya. Yan, ito yung laman loob niya. Yung 600 pala, 600 dito tama ba ako? I-correct nyo na ako kung mali. 800 o 600. Ganito lang pala kadami siya Ito lang yung laman niya. Yan, tapos review natin konti. Parang walang flashlight Yan. Yung supply niya is 060. Parang sinlakas ng Ace na LX20. Kasi lang medyo maliit lang yung transformer. Yan, pero doble yung supply niyan. Yan, tapos merong 4 na capsule. And then, yan lang, dalawa lang transistor pala nito, 2 pairs lang. Ngayon, ang usapan namin ni sir, kapag na-fix ko yung problema niya, na matanggal na yung humming, mag-add na transistor. Ito, dadagdagan nito. Dagdagan, kumpletuhin. Yan, kumpletuhin na para mas matibay daw. Yan, ito, and then ito. Pa-repair na pala dati ito. Pa-repair na sa unang, kapitbahay lang yata nila.
And then ito, kaya pinalitan, no? 5200 yung nilagay na instead, dapat NJW. Na pwede naman kahit 5200, kaso lang, medyo mababa yung rate niyan. So ngayon, stay tuned lang kayo guys, kasi wala naman tayo lagi, hindi naman tayo nagpo-full demo tutorial. Hindi naman tayo gaano nagpo-full demo tutorial eh. Bali babaklasin ko lang ito. Magpo-focus tayo rito. Pero ang ito. Yan, balik-balik tayo. Ayan. Pero kapag tinanggal mo itong input, ito, tanggal natin. Yan, wala siyang ugong. Oh, nawala yung ugong, di ba? Ibig sabihin, ang problema dito sa may input buffer. Dito sa input buffer or either dito. Meron pa to dito eh. Yan, dito muna tayo magpo-focus. Ito sa may input buffer, magbabaklas tayo rito. Nasa back panel na tayo. Eto, binaklas ko na yung input buffer nya. Tinanggal ko pa yung tornilyo ito sa may terminal eh. Yung pala, hiwalay pala. Ayan, tapos ito, may mga nakita akong ito, makalawang na. Sana yan lang. Ayan o, putol. Yan, tapos itong switch, bombahin na lang natin ng WD-40 ito. Yan, tapos lahat na may mga nangingitim dyan, ugain natin kung buo pa siya or hindi na. Tapos bombahin natin ng WD-40. Ayun sa loob, puro mga kalawang. Nakikita nyo, ayan yan. Mumulaklak ang problema dyan. Nakarang yung terminal. Kailangan natin tanggalin itong terminal ito sa XLR socket. So ngayon, stay tuned lang kayo ulit. Bali, babaklasin ko lang itong mga terminal, and then palitan ko yung mga value ng resistor na kinakalawang na. Ang dami, no? Halos nabunot ko na yung mga kinalawang. Yan, tapos binomba ko na ng WD-40 para yung iba na wala pang ganong kalawang maibsan yung pagkaputol. Ngayon, ito yung mga yan yung mga hindi pa naputol na sobra niyan. Yan yung mga pinapapalitan natin. Mas ang dami Tapos tinanggal ko lang itong socket kasi hirap niyang tanggalin. So ayan. Yung ibang value na wala tayo, ayan, nag-series na lang tayo. Yan, dalawa yan eh. Yung isa. Tapos itong switch, binomba ko na rin ng WD-40. Yan. So ngayon, babalik ko lang itong input. Tapos balik natin to dito sa may casing nya, and then matitesting natin kung meron pa ring humming. Balik ko na yung back panel. Ayun, na-tornilyo ko na. And then naglagay na ako ng audio source. Yan. Tapos yung speaker natin, yun pa rin kanina. Yung isang sub, isang tweeter. Yung unang kwan nito, observation natin nung bago natin ni-repair yung back panel ay maugong itong channel 1. Maugong ito, may humming. Hindi lang yung humming na mahina, talagang malakas kahit naka-off yung volume. Repair natin ngayon yung mga resistor na bulok na, yan yung pinalitan natin. Ayun, obserbahan natin ulit. Ayan. Protect, ayun, nag-normal. Ayun success. Wala nang ugong pansinin nyo. Wala na. Wala, di ba? Ngayon, tugtog tayo. Ayan, may umandar yung cellphone pala natin, Ito yung channel 1 na may ugong. Ayan pa rin, nasa Twitter side pa rin kanina yun, Wala nang ugong, wala na kayo marinig. Ayan, Tapos, itong channel 2. Pansinin nyo, hindi na umilaw itong yung signal indicator dito sa channel 1 Volume ko itong channel 2. Wala na. Di ba? Success na 'yan. Yan, normal na. Yun lang naman talaga kasi kailangan lang dyan step by step. Hugutin mo lang yung signal input dyan para malaman mo kung dito galing or dito or doon. Yun, doon nga tayo nag-focus kasi nga puro anong binunot natin dito is walang humming naman Ibig sabihin doon sa input yung kumbaga unang suspect is dito sa may input. Tapos pangalawa na sana dito.
Ito. So, may input, may kwan pa to eh, may buffer pa to dito eh. Yan, kaso dito, parang wala namang kwan to, wala pang kalawang. Yan, ngayon, normal na ito. Ang next na gagawin natin, yung pinapagawa sa atin, yung magdadagdag na transistor. Yan, dadagdagan yung transistor dito, and then dito, mali pa punuin yan. 1, 2, 3. Tagti 3 pairs yung idadagdag natin. Yan, para medyo tumibay. Napansin ko mas umiinit ito. Medyo madali uminit ito kaysa dito. Ito hindi gaano, hindi umiinit oh. Or dahil dito sa may transistor na 5200. Palitan natin yan, ibalik natin sa dati. Ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang yan, magdadagdag tayo. Hindi tayo magpipix bias kasi maganda yung trimmer na ginagamit dyan. Yung linear. Nakalas ko na yung dalawang board. Yan, ito yung stock na hindi pa na-repair. Yan, tingnan natin baka may mga kalawang. Ito nga, isa oh. Dalawa. Kailangan mapalitan natin yan. Tapos, saan ba? Lahat ng pwedeng palitan dito, silipin na natin para total para isang gawaan lang. Yan, kita nyo naman, di ba? Ayan oh. Narinig yung boses natin ah. Yan. Tapos dito, ito yung na-repair na. Yan. Ito sabi kong 5200 yung Toshiba yung nilagay. Bali yung gagawin natin, palitan natin to. Balik natin sa may NGW. Dito naman, wala pa naman ako nakita ang kalawang dito eh. Okay pa. Yan o. Okay pa siya. Ito lang talaga. Ito, kailangan ma-repair na agapan nito. Focus ka. Focus. Ano yun? Yan. PNRT, hay mag-focus. So ngayon, stay tuned lang kayo guys. Bali, papalitan ko lang ito. And then, mag-add na tayo ng transistor. Pasensya na kayo kung hindi ko na papakita sa inyo kasi wala rin namang kwenta yan eh. Basta, dadagdagan lang din naman ito eh. Tapos, kapag magdagdag kayo nito, ito nabigay idea ulit parang LX20 lang ito. Once na magdagdag ka ng transistor, siyempre, maglagay ka ng bloke dyan. Katulad dito, yan, maglagay ka dyan. Hindi pwedeng wala yan. Yan, lagyan mo yan, yung abang na yan, oh. Yan. Tapos dito, yan, lagyan yan. May mga abang yan. Yan. Kailangan kong 1, 2, 3. Sana yung isa? Yung sa dulo kasi, nilagyan ng mylar eh. Ngayon, stay tuned lang kayo para dire-diretso na tayo. Bali, inabot tayo ng 6:29 ng gabi. Ano, gabi na. Dahil sa marami rin tayong gawain dito eh. And then kakahanap ng piyesa. Balik kinulang tayo ng isa. Okay lang yan kahit nakulang ng isa. 2 piraso na dinagdag, malaking bagay na yan. Usapin ko na lang si sir. Ayan, ito. NGW kasi 5200, marami ako rito. Kinulang eh. Yan, ano, kompleto na. Tapos yung ano ba yung pinalitan natin kanina, ito to. Malaki yung 56 ohms. Malaki. Okay na yan. Kaysa hindi mapalitan na delikado, kinakalawang na. Okay, babalik lang natin ito. Babalik na lang natin ito sa may casing. And then linis na lang para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Bali, day 2. Pangalawang araw ng pagre-repair natin dito. Hinabot tayo ng gabi kagabi. Kaya tinamad ako. Bali, ito na. Naibalik ko na yung heatsink. Yan. Naibalik ko na. Nakatornilyo na ito. Yan. Bali, yung dinagdag natin. Ayan, oh. Bali, 2 pares. Nagiging 4 pairs isa. Imbis na 2 pairs lang. Sabi ko nga kanina, kagabi, re-recap na lang natin. Kinulang ako ng transistor na NGW. Kaya hindi ko nalagyan ng isang pares na yan. Okay lang naman yan. Kasi 2 pares na dinagdag eh. Laking tulong na nun. Ayan, tapos, yan nga, yung back panel na yan sa may input buffer is yung mga kinalawang doon, pinalitan natin. Yun na, tapos, yun na, naka 220 na tayo. Ano, kasi meron ako isusunod pa. Yung CA7 na Trident, naka-protect yung kabilang channel, channel 1. Ayan, susunod natin muna yan. Ayan. Medyo mahina na yung panay sana to. Compare mo sa dito. O maaring mababa siguro yung nito. Mababa yung pirahin nito.
Ayan na. Tapos, pakinggan natin kung may ugong pa. Ito, lalapit ako ha. Wala na. Itong speaker ang nakakabit. Itong dalawa na to. Para wala na. Sana hindi na bumalik. Ngayon, cellphone yung naka-load sa may audio source natin. Op, may copyright yan. Yan na. Bahala na. Malakas ng Grandmaster talaga. Pasa natin. Ano? Nakaload dyan is Atomic na 1.2. Yan, tsaka yan. Malakas. Naibsan yung init niya. Hindi na siya ganun kainit. Grabe yung kanya. Kuha tayo ng aba. Ali ito, Ace na CE5. Waiting na lang to sa kukuha. Sir from Batangas ito. Yan, waiting na lang. Bali ito, nag-iisip ko kung lalagyan ko ng sticker. Kasi pahala na si Sir dumiskarte dyan kung paano niya gawa ng paraan yung unit niya dahil sa kalawak na yan. Hindi ako sa lakas. Grabe, lakas ito. So, yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Yun lang naman ginawa natin eh. Tinanggal natin yung humming nito. Kasi yung kabilang channel ito, may humming ito. And then kapag binulyo mo, ito channel 1 yan. Umiilaw ito. Ayun, wala na. Ano? Tapos, nag-add tayo ng power transistor. Imbes na 2 pairs, nagiging 4 pairs na siya. Tapos yung nandito na yung 5200 na nilagay nila, and then A1943 pinalitan ko na. NGW na lahat 'yan. Tapos yung mga kalawang na sa may back panel is okay na. Yan, sir from Malabon City. Okay na yung Grandmaster. Di ko alam kung 800 ito o 600 kasi natuklap na oh. Yan, Grandmaster na power amplifier mo. Okay na. Sa tingin ko okay na to. Update ko kayo kapag may problema pa, i-follow up ko sa mga susunod na vlog ko. Sana wala na ako marinig na ugong eh. Yun. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on Laguna, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.